person of her voice. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Wayne habang hilahila ko siya. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Ang tanging gusto ko lang ay makalayo sa babaeng iyon. Masyado kasing kumukulo ang kalamnan ko sa kanya. At kanina pa siya namumuro sa akin. Mahinang tawa ng binatang kasama ko. Dahil sa eksena ng ginawa niya, napahinto ako sa paglalakad. Ano bang tinatawa-tawa mo? Pinapatawa ba kita? Mataray ko sambit. Nope. Tipid nitong tugon. So, why are you laughing, ha? I asked him. Ang cute mo kasi magselos, babe. Para kang galit na kuting. Ngiting sagot niya. Hindi ako nagsaselos, no? And stop calling me, babe. Nakakadiri. Maarte ko saad. But you're acting like one, Hillary. You're being jealous and yet, you still deny it. Wika nito. I said I'm not. Bakit naman ako magsaselos sa mukhang paa? Asar kunturan at tinitigan siya sa mata. Bakit nga ba? Sa pagkakaalala ko kasi, niyayaya kita na kumain pero tumanggi ka. Tapos nung dumating si Queen at niyaya akong kumain sa labas, nagalit kang bigla. And you keep on saying na boyfriend mo ako. Ganun ba sa'yo ang hindi nagsiselos? Miss Pineda? Ngising sabi ni Wayne. Tila nakagat ko naman ang aking dila dahil sa kahihiyan na ginawa ko. You know what, babe? Ayos lang yun. Karapatan mo namang magselos dahil pagmamayari mo na ako. Muli nitong sabi kasabay ng pag-akbay niya. Mabilis ko naman siyang kinurot sa tagiliran at nalilisik ko itong dinuro. Excuse me, yung ginawa ko kanina, parte lang yun ang pang-inis ko kay Queen dahil sinampal niya ako. So don't take it seriously. Hindi tayo magjowa. Hindi mo ko girlfriend at mas lalong hindi kita boyfriend. So stop making a fake news about us. Walang tayo. Mahabang litanya ko. Akala ko malinaw na sa kanya ang lahat dahil hindi siya umimik. Kaya lang, may kinalikot siya sa kanyang cellphone at hindi ko alam kung ano yun. Nagkaroon tuloy ako ng pagtataka dahil habang nagtatype siya sa kanyang phone, bigla itong umingiti. Ano ba yung ginagawa mo? I asked him but he didn't respond. Tinatanong kita kung ano. Akma ko na sanang aagawin ang cellphone nito kaso agad niya itong iniiwas. I already upload the video in my account. Ang video niyong dalawa ni Queen, saying that I'm your boyfriend. Kaya wala ka nang kawala pa, babe, dahil ikaw mismo nagsabi sa lahat na girlfriend kita. Dahan-dahan niyang saad. Halos manghihina ang tuhod ko nang ipakita niya sa akin ang sagutan namin ng babaeng iyon. We're officially in a relationship, Hillary. Accept it or not. Mag-shota na tayo. Muli nitong sabi. I hate you. Hindi kita mapapatawad. Gigil kong bigkas at tinalikuran ko na siya. Kailangan kong pumunta sa lugar na mag-isa lang ako. Gusto kong makalanghap ng sariwang hangin para mawala ang init ng ulo ko. Napadpad ako sa isang malaking puno dito. Walang katao-tao na pumupunta sa lugar na ito dahil medyo liblib na rin kung titingnan. Umupo ako tuminga ng malalim. Kahit papaano, lumalamig na ang ulo ko at nababawasan ang pagiging mainit nito. Sumagi naman sa aking isipan ng video na ipinost ni Wayne. Napakawalang modo niya talaga. Naisan niya ako dun Sad ko sa aking sarili. Kinuha ko ang aking cellphone sa bulsa at agad kong in-stalk ang account ng addict na iyon. Laking gulat ko naman ang mabasa kong comments ng mga estudyante dito. Ang iba, masayang masaya pero mas maraming nagalit at nainggit sa tulad ko. Gosh, Wayne, kung hindi ka lang sana may-ari ng university na to, kanina pa kitang napatay na walang hiya ka. Kausap ko sa larawan nito sa Facebook. Maya-maya, biglang tumunog ang aking notification. Wayne Buenavista sent you a friend request. Baba, ang lakas ng amats niya para i-add ako ha. Mabulo ka dyan. Muli ko sabi kasabay ng pag-off ng data ko. Nagsisituloy ako na ginawa ko pa ang prank call na iyon. Next time kapag bored ulit ako, hindi na talaga ako hahawak ng cellphone. Kalahating oras din ang tinagal ko sa pwestong ito bago ko napagdesisyonan na umalis at pumunta ng cafeteria. Di pa kasi ako nag-aalmusal. Isabay mo pa na kumakalam na sa sikmura ko. Pagkabili ko ng pagkain, humanap agad ako ng bakanteng upuan. I was about to eat kaso dinumog ako ng 5 babae. Kaya yung atensyon ko sana sa burger napunta sa kanila. We don't even know na ganito na pala ang taste ni Wayne. Mataray na pangunguna ng isa. Ano bang kayumang pinainom mo sa kanya?
Tanong ng babaeng may mahabang buhok. Don't you see? Kakain na ako. So stop bothering me. Kung nainggit kayo then I don't care. Matapang ko saad at kumagat ako ng burger. Queen is right. Masyado kang ang palaban. Pero yung katapangan mo, hindi uubra sa amin. Anumang oras pwede namin sirain ang buhay mo. Pagbabanta nito. Pero dadma lang ako at hindi ko pinapansin ang sinasabi nila. Bahala silang dumaldal dyan. Basta ako busog. Hindi mo ba naririnig? Na anytime, we can make your life miserable. Maling taong binangga mo at maling-mali na pinahiya mo sa Queen. Sambit ng malaking babae. Nagawa nitong hawakan ng mariin ang kamay ko dahilan para hindi ko matuloy ang aking kinakain. Bitiwan mo ko. Madiin kunturan. Paano kung ayaw ko? Taas kilay niyang tugon. Hindi mo gugustuhin na magalit ako, kaya bitiwan mo ko. Pag-uulit kong sabi, ngumisi lang ito at masinigpitan ng pagkakahawak sa akin. Nakaramdam na rin ako ng hapdi. So I can't control myself right now. Mabilis ko din siyang sinakal gamit ang isa kong kamay. Talagang idiniin ko ang aking kuko sa leeg nito at makikita ko ang paghihirap niya sa paghinga. I told you, hindi mo gugustuhin na magalit ako. Maling tao rin ang binangga mo. Wika ko sa babae. Akma sanang tutulong ang iba. Kaso may isang lalaki ang pumigil sa kanila. Stop it! Umalis na kayo. Seryosong saad nito. Nagawa ko ng pakawalan ang dalaga kaya't nagsialisa naman sila. Napalingon ako sa binatang nakatayo ngayon sa aking gilid. Wala akong balak na magpasalamat sa kanya dahil kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Wala bang thank you dyan? Ngiting sambit niya at napakamot sa batok. Si Wynard ang siyang dumating at pumigil sa mga babae. Para saan? Hindi ako humingi ng tulong sa iyo. So I don't need to say thank you. Ma-pride kong sabi kasabay ng pag-alis ko. Sa loob ng university na ito, ayoko magkaroon ng kaibigan. Mahirap nang magtiwala sa iba. Wynard's personal voice. Bakit ang taray mo ngayon? Parang kanina lang ang bait mo pa sa akin. Curious na tanong ko. Medyo nagtaka rin ako sa pakikitungo niya sa mga oras na ito. Kung ipapaalala, tila inosente at anghel na dalaga nakita kong ugali niya nung nabangga ko siya. But now, she changed. Ang bilis niya magbago. Well, I just realized na maling pakitunguhan ng kabaitan ang isang tao na kadugo ni Wayne. Bakit ang taray mo ngayon? Parang kanina lang ang bait mo pa sa akin. Curious na tanong ko. Medyo nagtaka rin ako sa pakikitungo niya sa mga oras na ito. Kung ipapaalala, tila inosente at anghel na dalaga nakita kong ugali niya nung nabangga ko siya. But now, she changed. Ang bilis niya magbago. Well, I just realized na maling pakitunguhan ng kabaitan ng isang tao na kadugo ni Wayne. Kita mo naman siguro na marami ako nakakaaway ng dahil sa kanya, diba? At ayoko nang dumagdag ka. Sagot nito. Napahinga ako ng malalim nang malaman ko ang dahilan niya. Sabagay, tama ka. Mahirap ngang makaklose ang tulad namin ni Wayne. Isang lapit lang sa amin magkakaroon agad ng issue. Malumanay na, sabi ko. Hinawakan ko ang kamay niya, tinitigan siya sa mata. Pero maniwala ka, Hillary. Iba ako sa kapatid ko. Magkaiba ang ugali namin dalawa. Kung nagagawa ka niyang pagtripan o usarin, ibahin mo ako kay Wayne. Kasi ako seryoso ako sa mga taong nakakasalamuha ko. Because I know the feeling na pinaglalaruan. Naranasan ko na rin iyan. Kaya nga gusto ko itang tulungan. Patuloy kong litanya. Agad naman itong binawi ang kamay niya at umatras ng isang hakbang palayo sa akin. So sinasabi mo ba na masamang tao sa Wayne? Ganun ba yun? She asked. Yes, Hillary. Masamang tao ang kapatid ko. Halos lahat ng baguhang babae dito sa university inaangkin at kinakama niya. At kapag nagsawa na siya, iniiwan niya itong luhaan. Actually kanina, sinadya ko talagang bagain ka para mapalapit sa iyo at makilala kita. Nakita ko kasi ang pangalan mo sa listahan ni Wayne, kaya naisipan kong unahan siya at ilayo ka sa kanya. Mahaba akong wika. Baka sa mukha ng dalaga na medyo naniniwala na siya sa sinasabi ko. Ginanahan tuloy ako mag-imbento ng kwento para lang makumbinsi siya. Magkapatid kami pero hindi ko yan turing niya sa tulad ko. He never respect me. Gusto niya lagi, naangat siya. Kung mahalata mo, maraming estudyante ang nagkakandara pa sa kanya.
Wala eh. Magaling mambola si Wayne. Pinapaikot niya ang mga tao rito para magkaroon siya ng kapangyarihan. At alam mo ba, nang dahil sa kanya may namatay na dalaga? Pero hindi ito nabalitaan ng lahat dahil malakas ang pwersa niya. Sambit kong muli. Umiba naman ang ekspresyon ni Hilary. Tila may namuong gulat at takot na bumalot sa mata nito. Nawiwili akong tingnan siya sa ganitong postura kaya palihim ako napangiti. May namatay? Paano namatay? Bakit siya namatay? Sunod-sunod niyang tanong. Mahabang kwento, Hilary. But if you want to know the whole story, pwede ko yung sabihin sa'yo. Tugon ko naman. Gusto ko malaman. Utal nitong pahayag. Matagal rin bago niya napag-isipan ito. Kung ganoon sumama ka sa akin, doon tayo sa private room. Mahirap na, baka makita tayo ng kaibigan ni Wayne. Sigurado magkakaroon ng gulo kapag nakarating ito sa kanya. Wika ko sa babae. Hindi na siya nagtanong pa. Salip sabay na kami naglakad. Sinadya kong daanan namin ang tambayan nila Queen para masilayan kami. Hindi na ako nagkamali dahil napalingon ng dalaga at ang iba niyang kasamahan sa amin. Agad kong hinawakan ang kamay ni Hilary para bigyan nila ito ng mali siya. Malayo pa ba ang private room? Inip nitong bigkas. Nakikita mo ba yun? Doon ang private room na tinutukoy ko. Kaya kung tintiis na lang at malapit na tayo. I answered. Okay, sabi mo eh. Tanging bigkas niya at inalis ang kamay nito sa kamay ko. Hindi nagtagal, natuntunan namin ang pribadong usilid. Maraming nakadikit na pictures ang bumungad sa amin sa loob. Ano to? At sino mga yan? Curious na tanong ni Hilary. Sila ang mga babaeng naging biktima ng kapatid ko. Lahat ng niya nasa listahan niya. At yung nasa gitna na may mahabang buhok, siya si Liza, ang dalagang namatay ng dahil kay Wayne. Straight to the point kung saan. Pero bakit nga? Gusto kong malaman kung bakit siya namatay at gusto kong malaman kung may ginawa bang mali si Liza. Walang ginawang mali si Liza. Sadyang nahirapan lang ang kapatid ko sa kanya. Masyado kasing matapang at malakas ang loob ng dalaga. Sa lahat ng babae, si Liza ang hindi niya nauto. Kaya naisipan ni Wayne na pakidnap at gahasain ito. And you know what's the worst? Yung pinamigay pa si Liza sa 6 na lalaki. Na-depress siya ng sobra dahilan para kitlin niya ang sarili. Ganyan kasama ang kapatid ko, Hilary. Ganyan siya kasama kapag hindi nito nakukuha ang gusto niya. Sagot ko kasabay ng aking pagkukwento. Kung ganoon, bakit hindi siya nakulong? Muling tanong niya. Gaya na sinabi ko kanina, malakas ang puwersa ni Wayne. Gustuin ko mang isumbong siya sa pulis, hindi ko magawa dahil wala akong sapat na ebidensya. I said, so ibig sabihin next target ako ni Wayne? Sambit nito na may takot sa boses. Napatango ako ng bahagya bilang tugon. Oo, kaya habang maaga pa lumayo ka na sa kanya. Ayos lang sa akin kung ayaw mo ako maging kaibigan. Ang mahalaga na sabi ko sa iyo ang totoo. Basta mag-iingat ka lang, Hilary, at huwag kang magpapautos sa kapatid ko. Pagbibilin ko rito. And this time, unti-unti ko nang nalalaso ng utak niya. Ngayon ko lang napagtanto na mahusay pala ako sa ganitong bagay. Mahusay akong bumalaktad ng kwento. Dahil ang totoo, ako ang gumahasa kay Liza, hindi ang kapatid ko. Wayne's personal voice. Sa puntong ito'y kumakalap ang mata ko sa bawat sulok ng campus para hanapin si Hilary. Bumili na rin ako ng pagkain para sa kanya dahil naalala kong hindi pa siya kumakain. Pinainit ko kasi ang ulo nito dahilan ng pag-walk out niya. Kung tutuusin, dapat ngang matuwa siya dahil siya lang ang babaeng pinakilala ko sa lahat. Isang Wayne Buenavista na ang lumalapit sa kanya tapos tinatanggihan niya pa. Pambihira. Nasaan na ba ang taong yun? Mayinang sambit ko. Looking for Hilary? Sulpot na tanong ni Queen. Hindi ko na nagawang sagutin ito dahil nakatuon ang atensyon ko sa paghahanap. My God, Wayne, kahit anong hanap mo sa kanya, hindi mo siya mahanap dahil kasama niya si Leonard. Muling saad ng dalaga. Agad ako napalingon nang marinig ko ang pangalan ng demonyo kong kapatid. Ano sabi mo? I asked her with a serious tone. Gusto kong ulitin ito yung sinabi niya para makasiguro ako. I said, kasama ni Hilary, si Leonard. Holding hands pa nga ang dalawa habang naglalakad. And I guess, sa private room ang tungo nila. Kaya isipin mo na lang kung anong pwede nilang gawin doon. Wika pa nito.
Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras at mabilis akong umalis sa tabi ni Queen. Langya, talaga sinusubukan ako ni Wenard. Gusto niya palagi kaming nag-aaway. Halos samut-sari naman ang pumapasok sa isip ko habang tinutungo ang private room. Nagkaroon din ng kaba at takot ang puso ko dahil baka maulit muli ang kinatatakutan ko. Ayoko mangyari kay Hilary ang nangyari sa dating estudyante na ginahasa ng kapatid ko sa lugar na iyon. Mas binilasan ko pa ang pagtakbo para sa ganoon makarating agad ako sa aking paroroonan. Hindi naglaon, napahinto ako sa saradong pinto ng pribadong silid. Kahit nasa labas ako, rinig ko pa rin ang usapan nila. Fine, tinatanggap ko na maging kaibigan kita. Kaya sana huwag ka na sa akin magsisinungalin. Sambit ng dalaga. Makakaasa ka, Hilary. I promise, I won't lie to you. Malambing niyang tugon. I can't control myself right now kaya maparas akong sinipa ang pinto dahilan ng pagbukas nito. At tila ng dilim naman ang aking paningin at napasugod ako sa kanilang pwesto. Marahas kong inagaw ang babae para makawala siya sa yakap ng kapatid ko. Gulat na gulat naman si Hilary sa biglang pagdating ko pero si Wenard umukit ang ngisi sa labi. Ano ba, Wayne? Ano bang ginagawa mo dito? Sigaw ng dalaga. Hindi ba obvious? Inilalayo kita sa lalaki iyan. Kalmadong sabi ko. Mas pinili kong ikalma ang sarili dahil ayoko makita niya kung paano ako magalit. Baka kasi matakot siya at umiwas. Bakit hindi ka nalang lumayo? Total, ikaw itong nagpapahamak sa akin. Sambit niya. Nagtaka ko sa sinabi nito kaya nagawa ko mapatingin sa binata. Pero kibit balikat lang ang naitugon nito habang nakangisi pa rin. Hilary, I was about to ask her kaso muli siya nagsalita. Magkaibigan na kami. Ni Wenard. Tinulungan niya ako kanina para hindi ako saktan ng mga aliporas ni Queen. And because of him, nalaman ko ang plano mo. Wika niya na ikinakunot ng noo ko. Nasa listahan ako ng mga babae mo, di ba? At kapag hindi mo nakuha ang gusto mo, gagahasain mo ako katulad ng ginawa mo kay Liza. You know what? Ang sama mong tao. Dapat sa mga katulad mo nasa kulungan. Mariin itong saad. Oh, what are you saying? Naguguluhang tanong ko. Huwag ka nang mag-deny, Wayne. Dahil sa sarili mo mismong kapatid ang nasabi sa akin kung paano mo ginahasa ang isang estudyante dito. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ako? After she said those words, tumalikod na ito't lumabas ng silid. Nang makita kong nakalayo na ang dalaga, matalim kong nilingon si Wenard. Ano kasi nangalungan ba sinabi mo sa kanya? Galit kong tanong. Bro, I'm just having fun with her. Malay ko bang paniniwalaan niya yun? Sagot nito. Gago ka talaga. Masyado ka nagmamalinis. Bakit hindi mo ilabas ang tunay mo ugali para makita na lahat na mas masahol ka pa sa akin? Pabulyaw kong wika kasabay ng pagtaas ko ng kwelyo niya. Parang hindi mo ako kilala, Wayne. Alam mo namang mautak ako pagdating sa ganyan. Isang salita ko palang nabibilog ko na agad ang ulo ng mga tao. Sambit nito na may demonyong ngiti. Ang sabihin mo, duwag ka lang! Mariin kong sigaw. Umiigting na rin ang aking panga dahil sa galit na umaapaw sa damdamin ko. Pero sa halip na matakot, si Wenard, tumawa pa ito ng nakakainsulto. Ako? Duwag? Bakit hindi mo nalang kasi tanggapin na talunan ka, kapatid? He said while laughing. Kung ikukumpara ka sa akin, wala ka pa sa kalahati ko. Wala ka pang napatutunayan. Patuloy niyang saad na may maangas na boses. Unti-unti kong binitawan ang kamay ko sa kwelyo nito kaya medyo napaayos na siya ng pagkakatayo. Tama ka. Wala pa nga akong napatunayan pero sa oras na saktan mo si Hilary, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Banta ko sa kanya. Gawin mo, Wayne. Huwag kang puro salita. Bulong na sambit niya na inilapit pa ang bibig sa aking tenga. Matapos nun bahagyan nitong tinapik ang balikat ko't umalis na. Napatitig na lamang ako sa mga larawang nakadikit sa pader. Sila ang mga babaeng nagalaw na ni Wenard. Pero sa paningin ng mga tao, ako ang gumawa. And damn it, pangalan ko ang nadudungisan. Hilary's personal voice. Hindi na ako pumasok sa hapon dahil sa mga nangyari. Mas pinili kong umuwi na lang sa bahay namin kaysa tumagal sa campus na iyon. Hindi ko lubos maisip na marami palang itinatago ang university na pinasukan ko. Mabuti na lang at natuklasan ko ito ng maaga. And now, I realized na sobrang malas ko talaga pagdating sa eskwelahan.
Bad trip ko itinapon ang aking bag sa may sofa, dahilan para bang kagawa ito ng ingay. Agad namang lumabas si Mommy sa kanyang kwarto at lumapit sa akin. Hillary, may problema ba? Tanong nito. Tinapunan ko lang siya ng tingin pero hindi ako sumagot. Anak, hindi pa oras ng uwian niyo. And I know that there is something happened. So please tell it to me, Iya. Muli niya saad. Wala akong problema at walang nangyari. Happy? Mataray kong tugon. Napahilot naman ito ng kanyang sentido at malungkot niya akong tinitigan. Kailan ka ba magbabago? Halos 1 taon na, Hillary. 1 taon na tayong ganito. But until now, hindi mo pa rin ako itinuturing na ina. Alam mo ang rason kung bakit ako ganito. So don't act na parang ikaw ang kawawa. In fact, buhay ko ang nasira at hindi sa'yo. Inis kong bigkas. Akma na sana kung aalis ka so bigla ito nagsalita. Ano bang gusto mong gawin ko para mapatawad mo ako, anak? Napatigil naman ako sa sinambit nito. Kasabay noon, muli ko siyang hinarap at tinitigan sa mata. Kausapin mo si Dad. Sabihin mong wag nang ituloy ang kasal. That's it. Wika ako sa kanya. Medyo nagulat siya sa tunaran ko kaya napaatras ito ng konti. Hillary, hindi ko magagawa yan. Malapit nang bumagsak ang kumpanya natin at tanging pagpapakasal lang ang... Blah blah blah. Stop that nonsense words. Kung ayaw mo, edi okay. Magpapakasal ako sa lalaking tinutukoy niyo pero huwag ka nang umasa na magiging maayos tayo. Mariin kong sabi na may seryosong tingin. A bullshit family ever. Muling sambit ko. Iniwan ko na siyang nakatayo roon samantalang ako tumungo sa kusina para uminom. Lumipas ang 1 araw na dala ko pa rin ang problema. Nagkaiba lang dahil mas mabigat ang pinapasan ko ngayon. Dumagdag pa kasi ang binata sa iniisip ko. Pero di bale, from now on, hindi ko nakakausapin pa si Wayne. Kailangan ko na siyang iwasan para sa kaligtasan ko. Hillary, kumain ka muna bago ka pumasok. Pinagluto kita ng paborito mong adobo. Bungad na sambit ni Mom. Nakita ko naman ang matamis nitong ngiti na animoy hindi kami nagkasagutan kahapon. Ito ang pinakaayoko sa lahat. Yung masyadong plastic sa harapan ko. Akala mo kung sinong mabait na ina. No thanks. Baka sumakit pa ang tiyan ko sa niluto mo. Walang respeto kung saan at tuluyan na akong lumabas ng bahay. Tinungo ko ang garahe kung saan nandoon ang aking motor. Pero dahil sarado ang gate, inuna kong buksan ito. Leonard's personal voice. Very good, girls. Masaya kong sambit sa 5 babae na nakapalibot sa akin. Job well done. And because of that, may reward kayo sa akin. Patuloy ko saad kasabay ng pagbigay ko ng pera sa kanila. Pero Leonard, akala ko ba'y magiging akin ka tonight? Yun ang usapan natin dalawa, di ba? Malanding wika ng dalaga. Nakayapos ito sa aking katawan habang hinahaplos ang dibdib ko. Silang babae ang inutusan ko na awayin si Hillary at ang pagtatanggol na ginawa ko sa kanya kahapon ay isang palabas lang. Yes, baby. Magiging sayo ako ngayong gabi. But in one condition. Bigkas ko. At anong kondisyon ba? She asked na tila hindi makapaghintay. Ikulong niyo si Hillary sa abandonadong room na walang kuryente. Palabasin niyo na si Wayne ang gumawa noon. Make sure na hindi niya kayo makikita. Ngisi kong sabi. So, I guess, you're planning again to be a hero, huh? Panguhula ni Samantha. Yes, gusto kong isipin ito na tagaligtas niya ako. In that case, ako magmumukhang anghel sa paningin niya. Diretsong wika ko. Matalino ka talaga, Leonard. Yan din ang lamang mo kay Wayne kaya natatalo mo siya. Anyway, noted na sa akin ang kondisyon mo. I-text mo na lang ako kung anong oras ko gagawin. Mahabang saad niya. Sige Samantha, umaasa ako na magiging matagumpay ang plano natin. Alam mo namang may tuwala ko sa'yo. Sambit ko sa dalaga. Bago ito umalis sa aking harapan ay mariin itong hinalikan ng aking labi. Bukod sa kapatid ko, si Samantha pa lang ang nakakaalam ng mga sekreto ko at wala akong balak na ipaalam iyon sa lahat dahil masaya na ako naghahasik ng lagim kahit napatago. Kapag ganito kasi ang kilos ko, walang pumipigil sa akin. Lumakad na ako patungo sa mismong gate para sana intayin doon si Hillary. Kaso sa kasamaang palad,
Kotse ni Wayne ang nakita kong papasok sa loob ng university. Siguro, nasilayan niya ako kaya't napahinto ito sa aking pwesto. Sino bang hinihintay mo? He asked na may kaangasan sa boses. Sino pa ba? Balik na tanong ko sa kanya. Sa tono kong yun, alam niya na ang tinutukoy ko. Walang hiya ka, Leonard. Tigilan mo na siya. Oh, nakakatakot. Pang-insulto kong bigkas kasabay ng pagtawa. Shit, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Kung gusto mo makuha ang kumpanya, edi sa'yo na. Basta wag mo lang gagalawin si Hillary. Malutong na mura nito. Himala, ngayon ka lang yata naging concern sa babae, my dear brother. But sad to say, hindi ako tuta para sundin ang gusto mo. Ngisi kong sabi, akma sana itong lalabas ng kotse kaso hindi niya na ituloy dahil sa isang tunog ng motor. Leonard, tara na, sumabay ka na sa akin. Tawag ng dalaga sa pangalan ko. Napatingin naman ako sa gawing unahan kung saan galing ang boses. At nang makilala ko kung sino yun, mas lalo kong ginanahan. O paano? Tinatawag na ako ni Hillary. Mauna na ako sa'yo. Pamamaalam ko sa binata. Tanging pag-igting ng panga ang siyang naitugon nito dahil sa galit. Tuluyan na rin akong umangkas sa motor ng babae. Nalason ko na nga ang isipan niya at sa tingin ko, mahihirapan na sa way na lapitan ang dalaga. Huwag mong bigyan ng mali siyang ginawa ko. I'm just doing this para layuan ako ng kapatid mo. Pagkaklaro nito habang nagdo-drive, hindi na ako nagsalita. Salip ay napatitig na lamang ako sa mukha niya. She's really pretty. Iba ang dating ng kagandahan nito. Isama mo pa na masyado siyang mo-appeal at malaki ang joga niya. Sariwang-sariwa pa ang katawan ni Hillary. So, I can't wait to taste her. Ilang minuto, napahinto na siya sa parking, kaya't bumaba na rin ako. Thank you. Tipid kong pasasalamat. She was about to leave nang bigla kong pinigilan ng braso niya. Wait, pwede bang sabay tayo mag-lunch mamaya? Pag-aya ko rito. No, hindi ako sanay na may kasamang kumain. And besides, mas gugustuhin ko tumambay sa field kaysa sumama sa'yo. Pero akala ko ba'y magkaibigan na tayo? I said, yes, we're friends, but it doesn't mean na pwede na tayo magsama. Sambit niya at tinalikuran na ako. Napailing naman ako dahil sa inasta nito pero kasabay nooy dinukot ko ng aking cellphone. Exactly 11 a.m. Nasa field siya. Do your job, Samantha. Pagtatext ko sa babae. And this day, the great game will begin.